Magluwag pa ng konting-konting luwag. Ay, mag-discuss muna tayo para hindi sayang ang oras. No? Kasi actually ongoing pa kami sa accreditation. Gathering pa kami ng supporting documents. No? But then, let's continue our discussion. No? So, today we are going to start discussing about the research design, which is actually yung magiging chapter 3 ng inyong research proposal. No? So, konting review last time, no, ang natapos natin i-discuss is all about the literature review, which will be the chapter 2 of your research proposal. No? So ngayon, sabi ko nga sa inyo, isa-isahin natin. No? Ngayon, we are to discuss the research design wherein, no, yung research design kasi, ito yung plano. Ito yung outline ng mismong gagawin natin dun sa ating study. Dito natin siya pinipresent, dito natin siya dinidiscuss. Paano ba tayo magko-conduct ng research, ano-ano yung mga methods and procedures na gagamitin natin pagdating sa pag-test, sa pag-collect ng data, kapag na-collect yung data, paano natin siya i-analyze, So, dito siya nakalagay. Ito yung basihan natin ng gagawin natin dun sa conduct ng study natin. Okay? So, pagdating po sa content ng research design, so, ito dapat yung component niya. No? So, unang-una, kailangan, sabi ko nga sa inyo, kapag wala ito, walang research na mangyayari. Kailangan clearly define po yung ating research problem and yung ating research objectives. So, everything and anything po pagdating sa research natin, it should always be aligned with kung ano ba ang in-address natin na research problem. At the same time, ano-ano ba yung mga specific objectives natin. Okay? And then yung second po is kailangan aware tayo ano ba ang type ng research ang gagamitin natin or gagawin natin dun sa research natin. No? So, starting pa lang dun sa ating chapter 2, no? Dun sa ating chapter 2 ng ating module, diniscuss na natin yung iba't ibang types ng research. No? And here, meron tayong 4 na klase wherein nandyan yung descriptive, yung analytical, experimental, and yung exploratory. So, review lang ulit, no? Kapag sinabi natin na descriptive, ang goal natin is ma-describe, no? Yung characteristic, yung mga processes po, behaviors, no? Pagdating sa engineering system or even yung engineering practices. No, ang example na dyan, halimbawa if we do have a survey pagdating sa maintenance practices in line with industrial machinery, or halimbawa yung study naman documenting energy consumption pattern in a manufacturing plant. No, kapag naman analytical, no, ito naman yung klase or yung type ng research kung saan ini-examine natin and we interpret yung data para maintindihan yung relationships or yung correlations between dun sa ating mga engineering variables. Okay? Yung mga na-identify natin na engineering variables. So, example na dyan is a study analyzing yung effect ng iba't ibang cooling methods dun sa ating efficiency on the heat exchanger. Tapos, pwede rin naman na study ng relationship between yung mga drilling parameters natin versus dun sa well productivity. So, this is in line with petroleum engineering. Okay? We also have yung experimental kung saan ito yung proseso po wherein we test yung hypothesis natin by manipulating yung mga variables natin and observing yung effect niya in case or kung ang settings natin ay controlled. No? So, ang example natin dyan is we conduct yung laboratory experiments natin para ma-evaluate yung tensile strength ng different 3D printed polymer composites or yan, testing ng performance ng alternative fuels na
commonly ay ginagamit for internal combustion engines. Okay? And then next po is the exploratory research kung saan sabi nga diga ito yung initial research approach na ginagamit natin para makapag-investigate, para mas maintindahan natin yung specific na research area, no, kahit na medyo konti lang yung mga existing na information natin para ma-identify ano ba yung potential na applications or innovations na pwede nating magawa on that specific na subject, no. Example natin dyan is yan, exploring yung potential use ng nanomaterials in line with structural components or investigating the feasibility of autonomous robotic systems in offshore oil platforms. Okay? So, so next is yan, research methodology. Okay? So, meron tayong tatlong klase ng type ng research according to methods, diba? So, it can be qualitative methods, pwede rin na quantitative, or a combination of these two. No, again, kapag sinabi natin na qualitative method, no, focus on, kapag qualitative it is, kumaga ang focus nito is we understand yung concepts and experiences, no. So, ang common method na ginagamit natin dyan to gather the information is interviews, focus group discussions, or even case studies. Samantalang kapag quantitative method naman, ang focus natin is quantifying data and statistical analysis. No. So yung method na commonly ginagamit natin dyan is yung surveys, yung experiments, and statistical modeling. Okay? So, okay. So, kapag alam na natin kung ano yung data na kakailanganin natin, at the same time, yung method na gagamitin natin in our conduct of research, no? So, ngayon, i-determine naman natin kung sino ba yung magiging subject or sino ba yung makakasama natin as participant. Paano ba sila pipiliin? No. So, ang very common na ginagamit natin dyan is the random sampling or yung stratified sampling and yung convenient sampling. So, ano ba yung difference nitong tatlo? No, kapag sinabi natin na random sampling, no, ito yung randomly or probability sample natin kung saan yung bawat element dun sa population natin, they have an equal and independent chance na sila ay mapili as sample. No? So may iba't iba tayong method to draw yung random samples natin. No? Pwede dyan, very common yung tinatawag natin generally na fishbowl draw. No? Kaya sinabi natin siya na fishbowl because previously naman, kumaga nagsusulat tayo sa isang papel, tinutupi, tapos nalagay sa fishbowl. So, ngayon naman, kahit sa ang container, basta hindi mo makikita kung sino-sino yung mga sample na iyon para maiwasan yung bias, pwede natin siyang gamitin. No? So, kung sino lang yung mabunot natin, no? Commonly ginagamit natin siya sa mga raffle, diba, yung mga Christmas, kapag may mga Christmas party, no? Yan yung common natin na ginagamit. But now, we also use like computer programs, no? Yung ginagamit natin sa ating halimbawa kayo pag may event kayo sa MIS, 'di ba? Meron tayong you use the wheel of names, 'di ba? So ginagamit siya para mapili natin kung sino yung in a manner na kumbaga samples, yun naman pagka sa inyo winner
proseso. Okay? Pwede rin naman to use the anong tawag dito, anong tawag dito, table of random numbers. Okay? So, ito namang table of random numbers, this is very common sa mga research methodology and probability statistics ng mga libro. No? So, makikita yun commonly sa dulo ng mga books na iyon. Parang, ang itsura niya is, anong tawag dito, yung, alam niyo ba yung steam table ninyo? No? Hi. Yung steam table ninyo, ganun siya. No? Pero yung steam table, syempre kita mo na siya ay yung volume, yung mass, yung temperature and all. Ito, numbers lang talaga siya. Kaya nga table of random numbers. Pero table siya. As in, same lang sa inyong steam table. And then, ito pala, kumbaga, pag inaano nyo siya is, tawag dito, parang, okay, sasabihin mo lang, okay, page, ganito, column, number na ganito, row, ganito. So, yun lang. Tapos kung saan siya pumatak, edi yun yung mga number gagamitin mo or siya yung magiging samples mo. Yun yung i-include mo as your sample. So, yun yung ang tawag dito, random sampling. Kapag naman tinawag na yung stratified sampling, no, ang proseso na ginagawa natin dyan, kaya sinabing stratified, nagko-conduct tayo ng tinatawag natin na stratification, no. So, yung stratification process, yun yung proseso kung saan kumbaga, dinidivide natin yung total population natin into a smaller subgroups. So, ang tawag dun sa subgroups na yun yung tinatawag natin na strata. So, yung strata na yun, nabubuo siya based kung ano ba yung shared characteristic or shared na attributes po. Like for example, kayo, halimbawa, ang population natin is working group. Okay, ito yung range na, halimbawa, ito yung grupo na nasa medyo mataas yung income, ito mababang income, ito yung medyo lang na income, or halimbawa, yung educational attainment, o halimbawa ito yung mga college graduate, ito mga master's graduate, doctoral graduate, yan, elementary graduate, ayan, no. So yun lang naman yung example natin. So from there, so bawat strata natin, no, so dun tayo pipili nung magiging sample natin. Okay? Samantalang, yung huli, ano nga yun, yung itong convenience sampling. So, other anong tawag dito? Other term na ginagamit natin dyan is kadalasan yan yung accidental sampling natin kung saan random sampling din siya, no? So, kung sino yung makita natin, no, na kaya nga convenience, no, kung sino yung madali nating nahanap as our source of information, no. So yun, so this is kumbaga based upon convenience kung paano natin na-access yung sampling population natin, no. Nga lamang may pros and cons ang convenience sampling kasi of course mabilis makakakuha ka agad ng samples, but then hindi natin alam kung yun bang hinahanap natin na data or information ay yun talaga yung maibigay or makukuha natin from that samples, no? Kasi sila nga lang yung nakuha natin, madali natin siyang na-access, no? So yun yung mga sampling method. And again, marami pa tayong iba't ibang sampling process na pwede natin gamitin pagdating sa pagkuha ng mga samples natin. And then next po is yung data collection. Okay? So, dun sa data collection, so meron tayong, pagdating sa collection ng data, meron tayong dalawang sources of information.
It can be the primary sources, no? Pwede rin naman na secondary sources. Okay? So yung primary sources natin, okay, those are yung mga collected directly from our subject. No? Example na dyan na ginagamit natin para makakuha tayo ng primary data are those na data from observation, from interview, from using the questionnaire, yan, or even from the using the surveys. No? So, kapag questionnaire, no? So basically, kapag sinabi na, ay later pala natin yung i-discuss. Okay. So, kapag naman secondary data, sabi nga, yan yung mga galing sa mga existing data from other sources, like for example yung mga documents, no, yung mga earlier research, yung mga personal records, yung mga published documents, government publication, ayan. So included siya, no. So ma-identify natin ano ba ang mga information or data na kakailanganin natin. Will it be primary or will it be secondary data? And then after that po, no. So i-analyze na natin ngayon yung atin na nakuha ng mga data. No? So we are to choose ano ba ang method ang gagamitin natin for us to analyze. Siya ba ay based sa type ng data or it should be aligned pagdating po sa research questions natin. No. So there are different techniques. Pwede na mag-thematic analysis tayo, pwede na mag-content analysis, or pwede rin naman to use statistical analysis. No. So pagdating sa statistical analysis lalo, no, pwede tayong gumamit ng iba't ibang software. No. So we can use the we can use po the we can use the SPSS, no? So, ang SPSS, ang ibig sabihin niyan is the statistical package for social sciences, no? So, ba kayo nito sa inyong engineering data analysis? Gumamit kayo nito? Hindi. Oh, si Jomel, gumamit daw. Okay. No. Kasi tinanong ko yung ibang section and they said hindi nga daw. No, but they use naman yung Excel. No, gumamit naman kayo ng Excel. Ha? Wait lang. May klase lang ako. Okay. So, anong tawag dito? Excel. No. So, even though, actually, I'm expecting sana ay nagamit siya, no? Pagdating dun sa subject na yun, lalo, data analysis siya no? But then, I guess, you are to really explore this kind of software para mas madali sa inyo ang mag-analyze ng data, no? Okay, so, yan, pwede nyo gamitin the SPSS, in vivo, and yung pinakasimple na is the use of Excel, no? And then, next po is you are to check, no, component po ng ating research design is dapat meron tayong ethical consideration. So, kanina from the process of choosing ng ating samples, no, so kapag napili na natin siya, yung magiging samples natin, we have to ensure na una before we gather the data, yung participant natin, they are fully informed, aware sila kung bakit ba tayo, unang-una, ano ba yung research na ginagawa natin, no? Bakit ba tayo nagko-conduct ng research, bakit kailangan silang bakit kailangan natin gamitin, no, as kumbaga saan tayo kumukuha ng information, no? And maliban pa doon, kung unang-una dapat informed ang ating participants, no? Ngayon, we have to make sure na magbigay sila ng consent, no? Makapagbigay sila ng consent para po anong tawag dito, consent para po makapag-participate
no, doon sa ating research. No. So, kapag nakuha na natin, may data na tayo, syempre, unang-una, kailangan din natin protektahan yung privacy ng participant natin. At hindi lang doon, syempre, yung atin pong yung data, no, yung data na nakuha natin, no, hindi siya para ipangalandakan sa ibang tao, but to keep it for the sole purpose na kailangan siya for research. No? So, you conduct yung research natin with honesty and avoid any form ng manipulation or falsification ng ating pong data. No? So, wag po natin gagawin na imamanipulate po natin at magpa-falsify pa tayo ng data para lang kumbaga umayon kung ano yung gusto nating mangyari din sa research natin, no. So kung hindi man ganun kaganda yung lumabas na result, then so be it, no. You have to really just explain bakit ano yung naging reason, bakit nagkaganon, no. Kasi kapag nag-falsify tayo at manipulate natin yung atin po na result, nawawala, it defeats the purpose of conducting the research, no. And then next po is yung atin po na research timeline, no. So ito naman, ilang beses ko na rin nabanggit, no, that you are to really consider yung timeline po na meron kayo, no. So doon sa timeline po na meron tayo or cover, magiging cover ng ating study, you are to plan, no. You are to make a plan, no, from start to finish. Paano niyo po siya ipaplano, no, ano yung dapat na maging output natin, ano yung dapat maging progress kada activity na natatapos natin, no. Kailangan mapagkasya niyo siya dun sa timeline na meron kayo natapos at na-report ninyo na kumpleto ninyo yung ating na research, no. So kung sa simula pa lang kita na natin na ay hindi na pwede, then maybe hindi yon yung tamang research para sa atin. Or kung halimbawa man na medyo pwede naman, meron tayong babaguhin. Hanap lang tayo ng methods and procedures na applicable para tumama siya or umakma siya sa timeline na meron tayo, no. So katulad din ng nabanggit ko naman, if in case na magkaroon tayo ng delay, no, magkaroon tayo ng anong tawag dito, hindi natin na-achieve yung target natin, pwede naman tayong mag-realign, no? Pwede namang mag-adjust tayo dun sa plano natin, but then we have to make sure na pasok pa rin siya dun sa target natin na timeline. Okay? And then next po is, yan, maliban na sa timeline, kailangan ibangga din natin yung budget and resources na meron tayo. Okay? So unang-una dapat alam natin saan ba manggagaling yung funding and yung budget na gagamitin natin for our research, no. So kung malinaw yun at kung available naman, no. So ngayon, we properly allocate it, no. Iba-budget natin talaga siya. Kailangan we consider the different components pagdating sa research natin. I-divide natin yung resources and yung budget na meron tayo so that may mga kumbaga lahat talaga ay ma-budgetan, no, ma-cover natin. Hindi yung ay inilaan lang dito sa part na ito, nakalimutan na meron pang ganito. Kaya in the end, ay sa halip na matapos, hindi natapos kasi kulang ka na ng budget or yung fund mo para siya matapos, no. And again, you have to ensure na available po lahat ng necessary resources natin. I guess, napag-usapan naman natin ito, na-discuss ko na sa inyo, no, na kailangan talagang i-assess niyo siya, no. Resources in terms of your raw material, in terms of do you really need na magkaroon ng additional na personnel, no, the equipments that you are needing, or even the facilities, like for example, if your study needs na magkaroon ng laboratory testing, itong parameters na ito bang parameter na ito kaya dito sa laboratory facilities na ito, meron ba dito sa Batangas or sa Manila, sa malapit na province, or baka naman sa ibang bansa lang siya available, baka dun pa lang sa pagpapatest negative ka na, no? So you are really to assess, no. So here po, no, meron tayong example dyan ng kumbaga how are we going to
present, no, yung to draft yung ating magiging research design considering yung ating una research topic, no. So ito po ay mai-align naman ninyo kapag kayo po ay nakapag-conduct ng literature review. Mas madali na sa inyo ang kumbaga i-present ano ba ang kailangan para matapos natin yung ating research. So, hindi ko na siya isa-isahin. Kindly read it na lang din kung paano siya present. No? So, ano ba ang paano ba i-conduct ang research in line with engineering? So, actually, pagdating sa engineering, may iba't iba tayong approaches kung paano yung magiging research natin. Ano ba ang methods and procedures na i-apply natin in conducting the research, no? So again, defining yung research design, this is a comprehensive plan, no? Diyan po natin pinapresent how are we going to conduct the process of collecting the data, analyzing the data, paano natin siya i-interpret, ano yung standard procedure na dapat nating sundin, no? So this is also the plan or ito yung outline dun sa research study natin kung saan magpo-formulate tayo ng hypothesis, how are we going to select yung appropriate na research methods, no? So, yan. As well as, paano naman natin mag-determine yung data na makukulit at the same time, paano natin siya i-analyze. And then, yeah. We also have the experimental design, no? So, sa experimental design, dyan yung pagkukonduct natin ng controlled experiment, no? Para matest yung initial hypothesis natin or yung hypothesis natin, yung educated guess natin about the topic, no? Para ma-determine natin ano ba yung causal relationship ng mga bawat parameters na present natin or variables, no? So, yung purpose nga nito is ma-isolate natin at the same time ma-measure natin ano ba yung effect ng independent variables sa atin kung dependent variables habang may mga variables tayo or parameters na kinokontrol or sinasabi nga natin yan yung influencing factors natin, no? So yung components po na experimental design natin includes yan, selecting yung experimental and control groups, no, random assignment ng ating participants or conditions, and manipulating one or more independent variables. Okay? Samantalang sa descriptive design naman, doon na. Okay. Samantalang sa descriptive design naman po, it involves systematically describing and analyzing phenomena without, kung kanina sa experimental, puro control, puro manipulation. Dito po, walang manipulation na nangyari pagdating sa variables natin, no? So, yung purpose ng pag-conduct ng descriptive design is ma-capture natin and ma-document ano ba yung nag-i-exist to a given context, no? So commonly nga, since descriptive ito, we use surveys, we use observations, we use case study para po makapag-collect tayo ng data. Okay? So next naman is the design in development. Okay? So maaaring ito ang study, research design na gagamitin natin, no? So sa design and development, no, among the research designs, no, so isa ito sa pinaka-crucial na process, no, pagdating sa engineering research, no, kasi nga ang focus natin is makapag-create and makapag-refine tayo ng bagong solution or ng bagong technology. Okay, so yung purpose ignoral na equipment, inilaga pa ng equipment leading to the selection of the purpose po ng ating activities ay makapag-innovate and makapag-develop ng mga practical solutions or product, no, na pwede pong give solution doon sa in-identify natin na research problem or research question or ano ba yung need,
No? So, ang common po na steps or components po pagdating sa design and development, unang-una na dyan is pagko-conceptualize po ng design. No? Once na ma-conceptualize natin yung design, dyan po papasok na magde-develop na tayo nung prototype from that conceptualized design. No. And then, next po, kapag na-develop na natin siya, na-fabricate natin siya, we are to test it. No. And then, after that, dadating tayo sa proseso na mag-iterate tayo. Iteration, ibig sabihin, uulit-ulitin natin, itetest tayo, babalik tayo sa simula hanggang sa makuha natin kung ano ba yung pinaka magandang design, no, or pinakamagandang design ng ating prototype. No? So, kapag naman simulation, kanina, we are to develop. No, we are to develop yung mismong prototype. So, samantalang dito naman sa design and simulation, dadating pa rin or isa pa rin sa proseso natin dyan is yung makapag design conceptually, no, pero hindi siya para i-develop, no, kundi i-simulate natin siya, no. Kumbaga, we create yung virtual model, isa-simulate natin siya para ma-evaluate, para makita ano ba yung pinaka-optimum na engineering design, no. Kahit na hindi, kumbaga, optimum na engineering design, pero hindi natin siya i-develop or i-fabricate, no. No need na magkaroon tayo ng physical testing. So, ang purpose nito, ng approach na ito, is para ma-analyze po natin and ma-predict ano ba yung performance ng ating design under various condition, no, na hindi siya yung actual na prototype but using advanced tools and softwares. Okay? So, ito nga yung lagi ko din tinatanong, lalo dun sa mga anong tawag dito, sa mga groups na supposed to be yung kanilang topic ay for simulation. Una, if they really choose na siya maging simulation, tinatanong ko talaga, did you check what is the possible na tool or software ang pwede mong magamit na lahat ng parameters na present mo as your objective na kailangan ay ma-determine ay kaya ba ng software natin. Hindi siya basta-basta lang na yun yung software na gagamitin mo because that is the only available, no. So kailangan mo pa ring i-address, kailangan mo pa ring i-assess lahat ba ng parameter talaga ay kaya ng software na iyon. So commonly ang ginagamit natin dyan is yan, yung CFD, the Computational Fluid Dynamics. Then the other, pwede rin naman yung pinaka-basic is the ANSYS. Yan. So pwede yan yung gamitin natin para tayo ay makapag-simulate, no? Kasi yung mga yan, pwede natin siyang kumbaga, magkaroon tayo ng virtual testing kasi pwede nating i-input kumbaga yung mga parameters na gusto nating i-vary, tapos ay pwede nating makuha yung mga output noon once na magkaroon tayo ng variation. No. So ito, mas kumbaga, before tayo, ito, ginagamit natin siya to make sure na talagang optimum na yung design natin, no. At least kapag kasi design and development, more of dadating yung point kasi may iteration, dadating yung point na magkakaroon ka ng modification sa machine hanggang sa makuha mo yung pinakamagandang setup niya, no. Samantalang ito sa simulation, dun pa lang kita na natin, no. And then, we also have the mathematical modeling. So, sa mathematical modeling, dyan naman, yan po papasok na mag-create tayo ng mathematical representation, no, noong physical system para maintindihan natin or ma-predict yung behavior po natin, no. So, ang primary purpose po nito, ng approach na ito is yung system natin magkaroon ng mathematical equation para ma-model natin siya. Para po mas madali sa atin na i-model yung complex system, and because of that, mas madali po na makakapag-solve tayo ng engineering problems. Okay? So,
It includes po defining yung mathematical relationships, solving equations, and ayan, we use also this para po ma-validate yung model natin if we do have this empirical data. Okay? Okay. So, ano ba yung mga research tools na commonly ay ginagamit natin for data collection? No, so, again, it depends kung ano ba ang data ang kakailanganin natin. No? That's why mag-a-adjust ano ba yung method na applicable. No? So, kung ang kailangan mo is qualitative data, kung ang kailangan mo ay quantitative data, so we have different tools para siya ay makuha. No? So, common research tools po na ginagamit natin is na questionnaire. No? So siya yung pinaka-common na ginagamit na tools para sa pag-collect ng data. No? So, unang-una yung questionnaire po natin, siya ay written document. No? Which is based in different open and close ended na question with different na purposes, no, sizes and appearances, no. So written list siya ng mga questions. Okay, so siya po ay ginagamit to describe yung research studies natin para makakuha tayo ng information sa ating samples or dun sa ating participants, no. So meron tayong iba't ibang ways para tayo makapag-administer ng questionnaire. No? So, pwede po tayo na mail questionnaire, no, mailed questionnaire, email, or pwede naman through yan, yung mga messenger natin, no. Ang mahirap nga lang dyan is kung hindi face-to-face at mailed nga, no, so medyo mababa yung result natin kasi maaaring hindi siya mapansin, diba? Pwede rin naman na collective administration, no, halimbawa, yung kailangan ko, ang data ko sa aking research ay may kinalaman sa mga mechanical engineers, yun ang mga samples ko, no? Yun yung specific na dapat sample ko. O ngayon, umattend ako last time ng National Convention, so I knew na lahat ng atin doon are all mechanical engineers. So doon pa lang, marami na akong makukuhanan ng data, no? Kasi sure ako na puro mechanical engineers talaga doon kasi convention siya ng mga mechanical engineers. And then, isa pa is yan, administration in a public place. No? So, sabi nga natin, maraming lugar depende kung ano ba ang data na kakailanganin natin. Pwede siyang makuha, pwede siyang mag-gather kung saang lugar, no. Pwede tayong makapag-gather through sa malls, no, even sa mga sa kalsada mismo, pwede tayong makakuha ng data, no. Okay? So, ang disadvantage nga lang ng questionnaire is that limited yung application, depende lang kung ano ba yung target natin. Medyo mababa yung response rate, like kung halimbawa naka-email siya or mailed ang ating anong tawag dito, yung questionnaire natin, no, medyo less expensive, pero may great anonymity, no. Baga, hindi mo ganun kakilala kung sino talaga yung iyong respondents. No, so yung administration natin pwede na ikaw ang magbasa tapos i-explain mo lang dun sa mga respondents mo yung content ng questionnaire mo, lalo kung halimbawa ang respondents ay hindi marunong magbasa, yan. No, hindi marunong kung naka-English yung iyong questionnaire, hindi ganun maintindihan yung English, no? So pwedeng ikaw ang mag-explain. Pwede rin naman na self-administer, na ibig sabihin kung sino yung respondent, siya yung magbabasa, siya yung magsusulat din, siya yung mag-answer mismo nung sagot nila dun sa question, no. And then yung second na option natin is yung interview. No? So compared to the questionnaire dito, medyo less technical ito and more of ginagawa natin siya into a formal conversation. No? So may iba't ibang klase ng interview. It can be a structured interview, unstructured, or even anong tawag dito, or even to
semi-structured. So, kapag sinabi natin na unang-una, yung unstructured interview, no, or yung structured interview muna. Sabi dyan, tight control over questions and answers. Kasi pagdating sa structured interview, no, so yung interviewer natin, he or she ask yung predetermined set of questions, no, using yung same wordings and kung ano ba yung pagkakasunod-sunod ng questions natin as specified doon sa interview schedule natin. No? So kung ano yung nakasulat doon, ayun lang yung mismong itatanong. Kung ano yung mismong question, word per word, yun yung sasabihin ng interviewer natin. No? So, ano ba ang ibig sabihin ng interview schedule? So, yan yung written list of questions natin. No? So, sabi nga open or closed-ended na prepare po, no, ng ating interviewer. No? So, siya ay for more on sa person to person or one-on-one interaction, no. So take note ha, yung interview schedule siya ay research tool or siya ay instrument pagdating sa pagko-collect ng data. Whereas yung process ng pag-i-interview siya ay method ng data collection, ha. So nakikita ang difference ha. Samantalang yung unstructured interview naman, so sabi nga ng interview is free to share his or her thoughts, yan. The interviewer can change the next question in the light of what has answered the interviewee. Okay, so yung unstructured interview naman, other books, ang tawag or ang term na ginagamit sa kanya is in-depth interview. Okay? So, yung interviewer, nagde-develop siya ng tinatawag natin na framework. Ang tawag dun sa framework na yun is interview guide. No? So, yung interview guide na yun, within which yung conduct ng interview, yan, ay, yun, kumbaga, nakakapaloob doon kung ano yung magiging coverage ng mismong interview. No. So, within the structure ng interview guide natin, yung interviewer, no, magfo-formulate siya ng mga questions spontaneously. No? So, kumbaga, siguro mga keywords lang yung nakalagay dun sa interview guide. And then from there, mag-iisip yung interviewer natin ng question. No? Unstructured interviews, yan. Pwede siya na one-on-one or pwede namang collective na interview. No? So, again, yung pag-interview, it depends rin sa capability ng interviewer natin. No? Kung talagang magaling ka na interviewer, more on unstructured tayo para makakuha ng data. No? Pero dun sa mga common lang na interviewer, dun tayo sa dun sa structured na kasi yun na yung sinusunod natin. No. So yung semi-structured naman is a combination of these two. No? So although tightly controlled, yet there is a bit of flexibility pagdating sa interviewing natin on how he or she will answer yung ating mga question. Okay? So sa pag-conduct nitong interview, so pwede na one-on-one, no? Ibig sabihin, meeting with one researcher and isang respondent. Kapag naman group interview, ibig sabihin, isang researcher and then more than one na mga respondents. And then focus group naman is a collection ng information, no? Wherein meron tayong discussion dun from of the experts, no? So, paano siya i-conduct? Pwede naman na face-to-face or pwede rin naman na through telephonic or other electronic sources, no? So, kagaya ngayon, pwede rin na through yan, Google Meet, through Zoom, no? So, pwede tayong mag-conduct ng interview. Itong through telephonic, yan, telephone, common yan, siguro darating ang time, ay ma'am, pwede po ba kayong makuha as character reference? Hihingi po sana kami ng contact number niya, and yan, mga ganun, ma-message kayo sa akin. Okay, sige, bigay. So, commonly, ganun naman yung nangyayari. Tumatawag yung mga companies, tapos, yun, kinakumusta, ini-interview kami, gaano ba namin kayo kakilala, kailan namin kayo
natin nakilala, talaga bang magaling itong aplikante na ito. So, may mga ganong pagkakataon, no? And then again, sabi ko nga, pwede rin naman notepad, tape recorder, video recorder, but then again, sa bago na ng mga technology na meron tayo ngayon, marami na tayong ways para ma-record natin yung mga information na makukuha natin through interview. Okay? And then we also have the observation. So yung observation naman, this is a recording ng behavior ng mga samples natin, relying on what the researcher has witnessed rather than on what people say or think about a specific issues. No? So for example, yung observation natin, meron tayong dalawang klase. The participant observation and the non-participant observation. Kapag sinabi natin na ano tawag dito, pag sinabi natin na participant observation, yan is yung researcher natin, nagpa-participate siya dun sa activities ng group na ino-observe, no, in the same manner at its member, with or without the them knowing na sila po ay ino-observe. Okay? Samantalang sa non-participant or systematic observation naman, on the other hand is kapag yung researcher natin does not get involved dun sa activities ng mga grupo but remains passive, observing, watching, listening dun sa mismong activity, and then from there draw conclusion from that, no. So dun sa proseso po ng pag-observe, no, so meron tayong iba't ibang techniques para ma-record natin yung na-observe natin. So we can use field notes, we can use tape and video recording, and then we can use the observation checklist. So ano ba yung observation checklist? So ito po ay checklist na piniprepare ng ating researcher, no. So ito po ay nakabase sa rating scales at sa coding system, no. So meron tayong iba't ibang forms ng rating scales, no. Depende kung ano ba ang i-observe nila, ano ba ang nakalagay dun sa checklist natin. So yung observational checklist natin, yan po ay nakadepende sa iba't ibang category. Pwede po siya na duration recording, ibig sabihin, length of time involved in occurrence of some behavior. Ibig sabihin, ganito katagal, no? Gaano kahaba ang panahon ang kinailangan, no? Or ganito katagal bago mag-occur yung behavior na hinahanap natin, no. Kapag naman frequency recording, ito po yung number ng, ang kinukuha naman dito is ito yung number na lumabas or nag-occur yung behavior na hinahanap natin. While yung interval recording naman, yan po yung observation nung subject natin or yung behavior during a fixed period of time. So meron lang tayong sinit na kung yan ay 1 oras lang, kung yan ay 3 hours lang, sa 3 hours na yun ba ay na-observe ba natin or nagkaroon ba ng occurrence ng behavior, no. Samantalang pag continuous recording naman, no, halimbawa if our testing period is from 7 a.m. to 7 p.m. So from 7 a.m. to 7 p.m., no, ano ba yung nangyari doon sa period na yon? So, hindi lang yung mismong specific na characteristic ang hinahanap or behavior ang i-record mo, but ano yung mga naging mga pagbabago every hour, every minute, every second. No, so ano yung nakita mo doon, no? So, okay. So, sabi ng mga AIDA, hindi na kailangan yun. Dahil, Ay, di nakabasfor. oo, ang ginawa niya kasi itinerary, yung parang nagbiyahe kayo. Ang marireimburse lang ng sa sasakyan ay total ay 540 a day. Pero nakalagay po sa atin ay 700? Ha? Hindi ganun una, ganun ang ginawa natin. Yung divide natin sa number of passenger. Di ka inulit na Ma'am Aida, pinapirmahan na ulit. Yung may kailangan pa ho. Ang sabi niya, pwede daw yung walang resibo.
Dahil di ka parang Okay, ang no. nakalagay pa. So, yung skills naman, no, yung measurement skills natin are used to collect the different forms of data and quantify yung response of the respondents to measured variables. Okay? So, yung type ng measurement skill will depend upon kung siya ay nominal, kung siya ay ordinal, kung siya ay interval, or ratio. Dahil di ka yun ay no. So, yung scales po, part yun ng ating kadalasan part ng questionnaire. So, we also have po yung test. So, yan namang test. Yan po ay measurement tool na ginagamit natin to check, to measure the performance ng individual, no, in some specific areas of interest, no. So, meron tayong dalawang types ng test, no. So, number one is the norm reference or yung standardized test. And the next one is the criterion reference test, no. So, okay. So, under ng norm reference test, no? So, kaya nga sinabing norm, no? So, they are used relatively para ma-measure po yung performance ng some individual. So, yung norms, they are basically yung standard po na pagbabasihan natin, no? So, yan yung pagbabasihan natin nung na measure natin na performance. Okay? So, here are some of the commonly used types ng norm reference test. Okay? So, number one dyan is the achievement test. Okay? So, to measure yung performance ng individual in different subjects which they have learned and which they have interpreting their performance na in the form of grades to compare with the performance and learning of others. Okay? So, ang example nito, no, is the achievement test. No, the national achievement test, yung NAT. No, tandaan niyo ba ito? No. So, yung NAT, siya ay standardized set ng examination dito sa atin sa Philippines, tama ba? Na kinukuha ng, correct me if I'm wrong, pero sa aking pagkakatanda, ay hindi naman every grade ay mag-achievement test. Parang grade 3, tapos ay grade 6. Yun. Tapos, I don't know, sa senior high, meron ba grade 10, grade 10 to grade 12? Meron. Ang natatandaan ko lang dito is, eto nga, almost, ito yung pa-end na ng taon, tapos ay ibang-iba ang nagbibigay nito, mga teacher from other schools, tama kang nagbibigay, tapos ay, ang ginagawa sa amin sa seating arrangement, pinagtatabi yung matalino at hindi gaanong matalino. Tama nga. No, kasi dapat, diga, kasi dapat hindi dapat extremes ang data natin. No, tama diga. Hindi dapat ganun ka-extreme. Hangga't maaari ay na medyo pantay-pantay lang yung data natin, yung learnings. Kaya tanda ko dati, sabi sa akin, huwag ka magdadamot ng iyong sagot, ikay magpapatulad. Tanda ko yun, sinasabi ng teacher namin. No, kasi dapat niya, hindi masyadong bagsak, hindi. Kasi sina-check yung, kino-compare nga kasi siya sa standard na kumbaga, learning or kung may points yan, may specific na points na dapat ay ma-achieve yan ng, halimbawa, grade 3 student. No, yun kasi yun. No? So, dapat ma-achieve mo yung level na yun for us to say na ikaw ay talagang grade 3 student. No? So, yun yung achievement test. Okay? So, yung achievement test siya ay designed para ma-determine yung academic level, yung strength, yung weaknesses, as well as yung knowledge na natutunan nila doon sa buong taon na sila ay nag-aaral. No. And then next pa, yan, aptitude test, no. So yung aptitude test, that is to measure yung potential of some individual in learning about what he or she can learn, not about what he or she has already learned. No. So ang example nito sa amin, tanda ko, is yung CSAT, yung College Scholastic Aptitude Test, or yung NSAT, or pwede rin yung sa inyo, yung NCAI, no, yung National Career Assessment Examination. Tama nga ga? Ha? Meron kayo nun?
Yan, no. So yung NCAI siya ay ginagamit as self-assessment, career awareness, and kumbaga career guidance, no. So pero natanong ko yung mga kabatch ninyo, parang iba kasi tanda ko yung sa amin, yung NCAI namin, hindi siya specific na you are good in mathematics. May ganon na part. Pero may part doon na parang ito yung field, lahat ng field na pwede mong pasukan, because I remember ang result dun sa akin yun parang nasa 90, parang nasa 95, 96 ako percent pagdating sa engineering. Yun, tas may part doon na pwede ako mag-doktor, parang nasa 80%. Basta ganoon, basta lahat ng mathematics and science, kasi mataas ang math and science ko. Parang nandoon. Pero meron ako doon na isang career na parang pwede din ako sa cooking, yun sa baking, merong ganon. Meron bang ganon sa inyo? Kasi parang ang sagot ng mga kabatch ninyo, hindi mom, parang score lang per parang halimbawa sa science, sa mathematics, sa ganon lang yung data nung sa inyo. Tama Ano yung nga. nakalagay yung ticket? Rubber completed AI. Uy. Ano natin yun? Ganon lang din. Kasi tanda ko, parang kailan ba yun? Meron akong, ito rin, kasi nga, dinaanan din namin ito, diniscuss din. And meron akong mga naging student na, ang sagot nila, ma'am, opo, ang ano nga po sa akin ay parang 98% ako po ay magpapare. Parang yun yung pare ha, yun yung lumabas doon sa sa result ng kanyang NCAI. Swear, may ganun nga, may ganon. May career, yung mga careers na pwede mong pasukin based sa result ng iyong exam. May ganon. Sabi ko, okay, iba yung sa akin. No, iba yata na ang NCAI ninyo ngayon. Okay. So, the next naman is yung intelligence test, no? So, ito naman ginagamit to measure yung abilities, yung to analyze yung situation, to create meaning, and to organize yung ideas and measure the abstract intelligence of an individual, no? So, ang very common naman dito, of course, is yung IQ test, no? So, I believe during your entrance exam, or even actually kapag nag-work kayo, no, meron laging IQ test, no? So, para ma-test yung level ng intelligence natin. So, ano ba yung level of intelligence? If you are in a genius level, if you are in a moron or imbecile level, no, wag naman, no? So, ayun. I remember din nung college kami, no, first year, meron kaming subject na psychology, no, meron kami noon, parang nag-test kami kung ano bang level namin. Believe parang nasa medya lang ako. Hindi genius, hindi rin naman ako bobo. Nasa gitna lang. Nasa gitna lang yung yung level, no. Wala bang ganun sa inyo? Wala kayong subject na ganun? Wala, no. Maganda yung curriculum namin dati. Talagang ayun. And then, you also have the personality test kung saan we are to measure yung type ng characteristic or personality and to measure yung human behavior natin, yung skills, and ano ba yung mga needs natin. So, yan. Commonly dito sa personality test, have you heard of MBTI? No, so for those students na mahilig dyan sa mga K-drama, K-pop, and all, so I believe yan, naririnig nyo na yan. No, MBTI meaning, Myers-Briggs type indicator. Wow, alam ni ma'am. No, ano pong MBTI ninyo? No, so yan para makita lang natin, kasi parang may mga, kung ikaw ay extrovert or introvert, kung ikaw ay more on sensing, feeling, yan, judgment, yan, no. Tama ba? Yun nga yun, basta. And then we also have yung, yan, psychological test. Pwede rin yun, psychological test, para ma-diagnose natin kung ano ba ang personality ng isang tao, no. And then we also have yung vocational or career test. So ito naman is para ma-measure natin yung anong tawag dito, yung ability and suitability ng ng tao adapting from some profession and career. So ito pwedeng example natin dito is yung test the competency, like yung may NC1, NC2, kung ano man yung career na napili, no. Meron ba kayo, aware ba kayo doon? Kumbaga NC1, NC2 sa welding, NC1, NC2 sa
sa ganito, no? So may iba't ibang klase ng ano natin, ng career or profession, no? Vocational, no? Okay, and then ayun, pwede rin sensory motor test to measure naman individuals sensory capabilities and motor abilities and to measure sensory coordination. Okay? So hanggang dito muna tayo, no? Hanggang dito muna ang ating discussion, no? So do you have any question, concern, clarification? Who among you ang may topic na, wala pang topic? Lahat ba may topic na? Oh, lahat. Meron na. Wow. Ay, meron pang hindi. No. So, siguro by Thursday, pag-usapan natin. Or, i-ano natin. Hindi ko naman nire-require, no? But, some, yung ibang mga kabatch ninyo, they are telling me naman, pwede ka pong pumunta sa school para lang makapagpa-approve ng topic. Okay lang naman. Pero kapag halimbawa ako lang ang magiging dahilan, kaya kayo a-absent sa inyo, sa iba ninyong klase, ay ako matutuktukan ko lang kayo, ha? No, yung free lang talagang pumunta, yun lang ang pwede, ha? Pero kapag kayo na may online class at hindi talaga kayo pwede, ay wag nang magpilit, ha? Okay po. Okay na? Yun. So, kung wala nang question, sa mga susunod na araw, i-discuss ko na sa inyo yung parts and components talaga ng ating mismong magiging manuscript para kayo yung makapagsimula ng makapaggawa ng inyong paper. Okay po? So, kung wala nang concern, question, clarification, pwede na po kayong mag-leave sa ating meeting room. Thank you for your attendance. Thank you din po, ma'am.